Pagkatumbang mo nang kasama si Mrs. Chang, ni minsan hindi ka pa niya pinahawakan? Bakit mo binabanggit ang babaeng yun? Kung hindi lang dahil may kaunting pera siya, wala akong pakialam sa kanya. Sige. Pasensya na. Dahan-dahan lang. Ang bango. Amuyin mo ako. Mas mabango ito. Zoe Wei, kung ako sa'yo, mag-iingat muna ako bago magpatuloy. Yoyo. Kasama ni Mr. Zhang babaeng ito kagabi. Tapos ngayon, kasama ka na naman niya. Hindi ka ba natatakot na mahawa? Nakikipaglaro lang ako sa kanya. Huwag mong intindihin yun. Ikaw ang mahal ko. Mahal mo ako? Sa tingin ko, mahal mo lang pera ko. Isa ka lang laro na binili ko para libangin ang sarili ko. Pag-ibig ba? Kalokohan lang yan. Yoyo. Dahil lang sa lalaking ito, gusto mo kong hiwalayan? Yoya. Dahil lang sa lalaking ito, gusto mo kong hiwalayan? Pinagtatawanan mo na naman ako. Talagang nagkamali ako ngayon. Sa susunod, hahanap ko lang mas maayos. Hoy! Anong gagawin nyo? Bubukbukit ko kayo! Hoy! 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 Andaan lang! Ang sakit! Aray! Mag-ingat naman kayo! Ang ingay mo naman. Pagkaisipin ng iba kung ano nangyayari. Anak! Kumusta ka na? Namiss mo si Papa? Wish eh. Doon ka muna. Paano mo nalaman ang lugar na to? Sinundan mo ako? Sino siya? Wala kang pakialam. Wala akong pakialam. Asawa mo ko. Simula ngayon, bawal ka nang pumunta dito. Wish eh. Kung hindi mo ipapaliwanag ngayon, maghihiwalay tayo. Tatlong buwan ka nang hindi umuwi at tinatanong mo pa ang dahilan ng hiwalayan. Wish eh, isa ka talagang gago. Mr. Wei, bakit hindi mo lang samalang mag-ina sa bahay ninyo? Bakit ka pa pumunta sa akin? Sabi ng mga magulang ko, matagal na kaming hindi nagkikita. Kaya tumawag sila at sinabi nilang uuwi sila sa lumang bahay ngayong gabi. Inanyayahan nila tayong kumain kasama sila. Maghihiwalay na tayo. Kailangan pa ba akong pumunta? Hindi ako pumapayag sa hiwalayan. Hindi magandang pakiramdam ni Mama nito mga araw. Kapag bumalik tayo sa lumang bahay, alam mo kung ano dapat mong gawin. Ma, nandito na ako. Ang lamig ng mga kamay mo. Achi, paano ba inalagaan si Yan Yan? Ma, huwag mong sisihin si Achi. Palagi siyang abala sa trabaho, kaya hindi niya ako naaasikaso. Ma, umupo muna tayo at mag-usap. Sige, mabuti. Kapag natapos ng pagiging abala ko, dadalhin ko si Yon Yon sa bayan ng Iceland. Hindi ba't matagal mo nang gustong pumunta sa Iceland para makita ang aurora? Sige, magandang ideya yan. Nung kinasal kayo dati, wala kayong oras, kaya bawiin nyo ngayon. Ang mga bagong kasal sa honeymoon, madalas nagbubuntis agad, kaya bilisan nyo na. 2 taon pa lang kaming kasal ni Yon Yon. Ayaw pa namin magkaanak. Gusto muna naming namnamin ang mundo na kaming dalawa lang. Anak! Papa! Wishi, ayaw mong magkaanak o ayaw mo sa anak na ipapanganak ko? Ma'am, boss, nandito na po tayo. Mawawala si Zuyan sa junction ngayong gabi. Ano?
Huwag ka nang gagawa ng kabataang bagay na ganyan sa susunod. Hindi mataas ang pasensya ko. Akala ko hindi mo ako mahal. Hindi ka naman nabahala kung gagastos ako para magpanatili ng lalaki sa labas. Hindi ko akalaing talaga nagmamalasakit ka pala. Ang boring mo naman. Dapat humanap ka na lang ng ibang mapaglilibangan. At yung sinabi ni Mama kanina, baka pwede mong pag-isipan. Yung sinabi ni Mamang magkaanak. Kung gusto mo ng anak, mabibigyan kita ng isa. Bibigyan mo ako ng anak? Yun ba yung batang nakita ko? Ayos lang. Maghiwalay na lang tayo. At huwag mo nang banggitin ang tungkol sa batang yon. Wala na akong pakialam kahit dali mo pang mama ng bata. Hindi ka talaga mapakali kahit saglit. Nagmamamadali ka bang pumunta sa inyo para sa malang mag-ina? Simula ngayon, ito ng tahanan mo. Ikaw nang ginang ng pamilya Wei. Wala nang makakapanakit sa'yo. Rishi, magkasama tayong lumaki. Kit 10 taong kitang hinintay para pakasalan ako. Sabi mo, simula ngayon, ito ng tahanan ko. Pero para sa'yo, ang Yanshunwood ang tunay mong tahanan. At ito ay parang hotel lang. Sige, itulak mo pa. Malapit nang lumabas ang sanggol. Itulak mo pa. Dok, masama ito. Nawala ng malang ina. Ihanda ang anesthesia. Ilipat natin siya. Congratulations, lalaki ang anak mo. Daga masyadong maraming usapan tungkol sa alak itong mga araw, kaya napanaginipan ko ng anak ako. Mukhang pala na para makita si Yang Chunlu at ang anak niya. Ano may tutulong ko sa'yo? Anong pangalan mo? Bai ang apelyido ko, Miss Bai. Pwede ba tayo mag-usap? Asawa ko ni Wishi. Umupo ka muna. Kukuha ko ng tubig para sa'yo. Dahil ba anak siya ni Wishi? Kaya nakakaramdam ko ng lapit kapag nakikita ko siya. Pero, anak siya ni Wishi at ng ibang babae. Shouting, huwag kang humiga sa sahig. Miss Bai, alam mo na pagkakakilalan ko. Alam mo na kung bakit ako nandito, hindi ba? Ilang taon na ang bata? 4 na taon. 4 na taon? Ibig sabihin, magkasama na kayo 5 taon na nakaraan. Pero nalaman ko na ang bahay na ito ay kakabili lang. Saan kayo nakatira dati? Doon kami nakatira ng anak ko sa lungsod ng Jin noon. Sa lungsod ng Jin kayo nakatira noon? Ibig sabihin, hindi niya anak batang ito? Kung anak man ni Asho, hindi. Hindi naman ito magkaka-apekto kay Mrs. Jang. Mananatili lang kami ng anak ko rito ng tahimik. Hindi kami makipag-agawan sa'yo, Mrs. Jang. Kaya wala ka talagang dahilan para pumunta ka pa dito ngayon. Ashi, walang hiya ka talaga.
Miss Bai, dahil alam mo diyang apelido ko, siguro alam mo rin na wala akong pinag-ugatan noon. Kahit ganoon, pinili mo para manatili sa tabi niya bilang isang babaeng walang pangalan at pagkakilala. Mrs. Chang, alam mo bang pagkakasunod-sunod? Noong wala ka pa, magkasama na kami noon pa, bilang isang dumating lang pagkatapos sa laban ng pag-ibig. Bakit mo pa ako tinatanong ng ganitong bagay? Ibig mo bang sabihin, akong sumira sa relasyon niyong dalawa? Hi, Miss Bai. Kami ni Yushi. Magkababata kami at may kasunduan sa kasal. Kaya kahit sasaping nauna, may katwiran yun. Miss Bai, hindi ba ikaw sumira sa relasyon namin? Miss Chang, ang hindi minamahal ay ang mga kabit. Miss Chang, patawad. Patawad, Miss Chang. Pakiusap, huwag mo kami palisin ngayon. Hindi naman sa ganun. Kung hindi, baka may mangyaring masama. Hindi na kami babalik sa kabisera. Hihitain ko muna malampasan mga pagsubok. At pagkatapos, hanggat kami alis ng anak ko. Huwag mong sabihin yan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na bawal ka pumunta dito at magsiyasat? Isa ka talagang manloloko. Ako ang asawa mo. Hindi ba't dapat lang pumunta ako para makita ang anak ninyo? May pagkukulang ba ako na dapat kong punan para may pakita ko sa'yo? Ang kapangyarihan mo bilang ginang ng pamilya, Wei. Ayoko na makita pa ito dito. Kung ayaw mo na makita pa ako dito, hiwalayan mo lang ako. Ayaw mo makipaghiwalay at gusto mo manatilis lang kasama ko. Naisip ko pang magkaroon asawa at kabit. Jiang Yun, ang kasal ay hindi laro pang bata. Hindi pwedeng maghiwalay. Sumunod ka na lang. Bakit mo ko inibitahan para uminom sa liwanag ng araw? Para ba hanapin si Zuyan? Ipinadala si Zuyan sa Africa dahil sa kanyang posisyon. Sa Africa? Alam mo? Oo, alam ko yan. Sa totoo lang, nung hiningi mo sa akin na tulungan ka maghanap ng lalaki, 3 buwan ang nakalipas, nais ko talagang itanong sa'yo to. Nasa labas siya. Kasama ang asawa at anak. Agad ko silang hinanap para tanungin ang asawa at anak niya. Ano? Asawa at anak? Buisit. So sa labas, may asawa at anak siya? Napakawalang hiya talaga. Ayos lang. Wala namang masyadong nakakaalam sa kasal niyo at wala ka namang nararamdaman. Ngayon na magkahiwalay na kayo, ayos lang na maghiwalay ang landas. Sino bang makakapagsabi? Ha? Kaya lumayas ka na. Hindi na mabiro. Akala ko kapag namabae siya, magagalit at tulad na natukasan kong mag-ina. Pero sa huli, hindi siya nag-alala at iniisip ng kalokohan lang ito. Wala talaga siyang nararamdaman kahit na ano sa akin. Boss, saan ako pupunta para tanggapin ang utos ni Madam? Ang utos niya, ako na mismo kukuha. Boss, ikaw mismo ang susundo kay Madam? Pasensya na. Miss Jiang? Oo. Kilala mo ako? Nung nabuntis ka at na hospital, ako ang nurse na nag-aalaga sa'yo. Nabuntis ako? Hindi ko yan alam. Ikaw yung babae sa Beijing Hospital. 4 na taon na nakalipas. Siguro nagkamali ka ng tao.
Hindi ko na kasi matandaan yon. Baka nagkamaling nga ako na siya si Miss Jang. Sumakay ka. Si Mr. Wei ba hindi ba nagtatrabaho? May asawa at anak ka na. Bakit ka pa pumupunta dito para kamustahin ako? Huwag mong isipin na pala ako nag-aalaga ng lalaki sa likod mo. Subukan mo lang. May mataas bang uri ng tindahan ng damit na malapit dito? Sa oras na ito, niyaya mo pa ako mamili na kasama ka? Nag-usap kami ni Justin na maghapunan ngayong gabi. Kasama niya ang asawa niya. Mas mabuti siguro kung sumama ka. Pagkatapos mo magyabang na ikaw ang ginang ng pamilyang Wei dito. Ayaw na kita makita pa dito. Akala ko sinusuyo mo ako, pero ako lang pala masyado nag-aapa ng damdamin. Kumusta, Mr. Wei? Ano pong matutulong ko sa inyo? Lingkuran mo siya. Miss, sumama po kayo sa akin. Ang mga kamiseta na may temang Star Skirt mula Senior Fashion Week noong Pebrero, dumating na ba? Opo, kakadating lang nila. Alin ang gusto niyong subukan? Titignan ko muna. Pakihintay muna saglit. Kukunin ko lang. Itong unang beses kong pumunta sa tindahang ito, hindi yata nila alam ang sukat ko. Kumuha ka ng damit na hindi man lang nagtatanong. Ito na po. Ngayon, sobrang talas ng mga mata ni Logo. Alam mo na agad ang sukat ko bago ko pa sabihin. Si Mr. Wana nagbulat ng sukat nang pumunta siya para kunin ang mga damit. Bibilin ko na to. Sige po. Ilang beses ba na kinakailangan ko graduation ng damit para sa babaeng yon bago maalala ang shopping guide ang sukat niya? Sige, alis na tayo. Humarap ka at titignan ko kung bagay ba. Nasuot nito ni Miss Bai at mas bagay sa kanya kung makakapunta ba siya o hindi. Dahil ako hindi ako pupunta. Hindi ko inasa na si Miss Bai isang equestrian din. Kaya yan niya akong magbitiw sa susunod. Palagay ko, may laban tayong buhay at kamatayan. Bakit? Hubarin mo. Anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. Kapag nagsuot ka ng palda, komportable ka ba? Ha? Ikaw? May tag pa sa loob ng palda. Kung hindi mo ito kukunin, mapapahiya ka talaga. Ako nang kukuha. Ano ba? Tutulungan kita. Ang ganito pagkakataon. Ayaw mo ba? Huwag mo sanang gawin to. Ang peklat sa katawan mo. Gumaling na ba? Hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi ko tatanggalin ang peklat na ito? Anong nangyari? Gumising ka. Uy, ano nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Masakit ang tiyan ko. Dadalhin kita sa ospital.
Doc, kumusta na siya? Siya ay may matinding appendix. Nagre-rekomenda ng agarang operasyon para alisin ang appendix. Appendix? Teka, hindi ba naalis ng appendix niya? Hindi ba naalis ng appendix niya? Nagsagawa kami ng masuring pagsusuri para makumpirma na ang ginang ito ay talagang may appendicitis. Mr. Wei, pakipirma at sangyunan agad ang operasyon. Gawin niyo lahat ng makakaya niyo. Ang peklat sa katawan mo. Magaling na ba? Hindi ba sinabi ko sa'yo, hindi na ito mawawala? Kung hindi ito galing sa operasyon ng appendix, saan galing ito? Anong nangyayari? Kakagawa lang ng operasyon sa appendix mo. Ano ba talagang hindi mo sinasabi sa akin? Bakit ako nagkaroon ng appendicitis? Hindi ba sinabi nila na yung mga natanggalan ng appendix, hindi na muling magkaka-appendicitis? Bakit naman ako natanggalan ng appendix? Hindi mo ba alam ang nangyayari? Ano ba nangyayari? Kailan ka ba huling na-operahan sa appendix mo? 4 na taon na nakalipas. Madaling araw, dinala ako ni Kuya sa ospital. Nandiyan pa ang peklat. Hindi mo ba nakita? Gising na ba ang pasyente? Kumusta na ang pakiramdam niya ngayon? Doc, gusto ko lang magtanong. Pwede bang muling tumubo ang appendix ng taong natanggalan na? Pwede bang muling tumubo ang appendix ng taong natanggalan na? Hindi naman. Hindi natutubo ulit ang appendix at mawawala nito kapag natanggal na. Maaaring yung doktor na huli nag-opera sa iyo ay hindi ganun ka-professional at may naiwan pang bahagi na pwede magdudulot ng pagbabalik. Pero napakalit ng posibilidad. Bakit hindi niya tinanggal ng buo? Nako, walang sensa ito para sa akin. Naintindihan ko na. Salamat, Doc. Ashi, masamang lagay ni Shouting. Bigla siyang nahimatay. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. Papunta na ako dyan. Dinala ko si Shouting sa ospital. Kakapasok ko niya sa emergency room. Ashi, sobrang nag-aalala ko kay Shouting. 4 na taong gulang pa lang siya. Huwag kang mag-alala. Papunta na ako. Anong meron? Nahimatay si Shouting. Hindi kayang alagaan mag-isa ni Ching Ching. Kailangan ko silang puntahan. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang si Gao Chen. Hindi naman ako gagawa ng malaking operasyon. Ano ba nangyayari sa'yo? Mr. Wei, abala kang tao. Sige, gawin mo na. Ching Ching! Achi! Kumusta si Shouting? Nasa first aid pa si Shouting. Hindi ko alam gagawin. Kung may mangyayari sa kanya, hindi ko talaga alam gagawin ko. Kung may mangyayari sa kanya, hindi ko talaga alam gagawin ko. Magiging maayos ang lahat. Pero Ashi, tinawagan lang kita kanina. Bakit ang bilis mong dumating? Kakagamot lang ng appendix niya kanina. At ginagamot pa rin sa ospital. Kasama mo pala si Miss Jiang kanina? Oo nga pala, Ashi. Sabay atin sa charity night dinner mamaya. Plano ko sanang pumunta, pero nasa ospital pa sila Xiaoping at Yonye, kaya hindi muna ako makakapunta. Huwag kang magalala. Narinig ko na may kilalang eksperto mula sa Amerika sa leukemia treatment na papunta rin sa dinner mamaya. Gusto ko siyang makilala at humingi ng konsultasyon kaya sa maliit na oras. Pwede mo ba akong isama? Ang tinutukoy mo ba ay si Dr. William? Huwag kang magalala, ipapakonsulta ko si Xiaoping sa kanya. Pero gusto ko pa rin makausap siya ng personal. Kasi masalan pang sitwasyon ni Xiaoping. Mas mabuti kung ako mismo makipag-usap kay Dr. William.
Sige, maganda ka na. Para makaalis tayo mamaya. Sige. Miss Jiang? Bakit nandito ka, Miss Bai? Sabi ni Ashi na na-confine ka. Kaya nagluto ako ng kaunti. Dinala ko para sa'yo. Tikman mo. Salamat sa logo, Miss Bai. Pero busog pa ako. Iiwan mo na lang dyan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretso. Hindi mo nang kailangang paligoy-ligoy. Nandito lang ako para maghatid ng pagkain. Pwede naman itong gawin ng mga katulong. Pero para hindi na sila maabala, ako na lang nagdireto para sa'yo. Si Miss Bai ay parang nasa TV drama na isinusuyo ang linggan na asawa para makapasok siya. Hindi na kailangan. Paano mo nasabi yan? Hindi maganda na may pagkikisama ng mga kirida. Dahil bawal na rin poligamya ngayon. Naisip ko lang na si Miss Jiang at ako, wala namang naging alitan. Pwede kaming maupo at mag-usap ng maayos. Walang alitan. Ako ang asawa ni Achi at ikaw'y babae niya sa labas. Hindi tayo pwedeng makasundo. Bakit naman hindi? Mabait naman ako kay Miss Jiang. Kung may reklamo ka tungkol sa kay Miss Jiang, pwede mo namang sabihin at babaguhin ko para sa'yo. Wala naman akong tutol sa'yo. Pero may tanong ako sa'yo. Kailan ka ba alis ng Jiangsheng? Gusto mo pala akong paalisin? Nakakainis ka kasi sa paningin ko. Kaya umalis ka na agad at wag mo na akong gawin miserable pa. Hindi pa payag si Ashi. Pag sinabi kong umalis ka na lang. Miss Jiang, alam mo ba kung anong sinasabi mo? Ako ang babaeng mahal ni Achi at nagkana ako sa kanya. Paano ko siya iiwan? Ay, hindi ka kinikilala ng pamilya Wei. Kahit marami ka pang anak, wala rin silbi. At kung sinasabi mong mahal ka ng pamilya Wei, di sana pinakasalan ka na niya noon pa. Hindi ba? Kahit papakasalan ka pa, palamutin lang yon. Gaya ni Miss Jiang, 2 taon na mula mapangasawa ng Wei family. Wala pa ring anak. Nagkamali man siya nung nakasama ka niya. Kaya ngayon, nagkaanak na kami. Gusto rin niya magkano ako ng kapatid para kay Xiaoteng. Kaya si Achi, karapat dapat ba kay Miss Jiang? Nagbibiro ka ba? Nang legal na asawa ang magbibigay dahil sa kirida? Hindi ako nagbibiro. Nagmamahalan kami ni Achi at may anak kami. Kinuha ni Miss Jiang posisyon na para sa akin. Hindi ba dapat kong isukong posisyon? At isipin mo, ikaw ang kasama ni Achi at ikaw ay katong partido sa pagmamahalan namin ni Achi. Hindi ko pa nakita ang taong ganong kakapalang mukha. Ikaw, Miss Bai, paikot-ikot ka lang sa 2 linyang yan, nakakasawa ng pakinggan. Ang dami mo namang sinasabi, pero wala namang kabuluhan. May gusto lang akong sabihin sa'yo, ang kasundo na engagement namin ni Weiqi ay mula pa nung bata pa kami. Kaya ang posisyon bilang ginang Wei ay akin na simulat sa pool. Kaya umalis ka na lang. Hindi ba't sapat na malinaw ang sinabi ko? Hindi ako hadlang makipag-divorce. Sa halip na ipagmayabang mga kapangyarihan mo dito sa harap ko, mas mabuti pang isipin kung paano mo siyang palalambutin para hiwalayan niya ako. Dahil si Miss Jiang ay hindi tinanggap ang mabuti kong mungkahi, huwag kang magsisisi kapag nasaktan ka sa hinaharap. Hating gabi na. Ngayong gabi, isasama ko ni Achi sa isang dinner party. Kailangan kong bumalik para maganda. Miss Jiang, paalam. Isasama ni Achi si Bai Jingjing sa kasayahan. Paano niya ipapakilala ang babaeng kasama niya sa iba? Bakit? Karapat dapat bang babae niya sa kanya? Anong masama kung may karelasyon sa labas at iniwan ako mag-isa dito? Ano bang kailangan mo, Miss Shen? Mr. Gu, pakicheck mo naman. Paano ang dinner party ang dadalawa ni Achi ngayong gabi? Kailangan pa bang i-check? Ang pinakamalaking dinner party sa Jinsheng ngayong gabi, isang charity event.
Siguradong dadalo si Weishi. May invitation ka ba para sa charity night? Pwede mo ba akong bigyan ng isa? Gusto mo talagang dumalo? Di pwede kang maging kasama ko. Sasama talaga ako sa'yo? Pwede naman maghanap ako ng gwapong lalaki. Ano ka ba? Bakit ayaw mong sumama sa akin? Dahil ba sa kapugian ko kaya nahihiya ka para sa akin? Hindi Sasama ako sa'yo. Pwede mo ba akong sunduin sa... Hain ng tinda ng dami sa gitna ng syudad mamayang gabi? Sige na nga. Pasensya na, tita. Masakit ba? Tutulungan kita. Sa'yo na lang tong candy para mawala ang sakit mo. Salamat. Bakit ka nandito? Matagal kitang hinahanap. Tara na. Oras na para bumalik sa ward at uminom ng gamot mo. Paano kaya si Miss Shinshin nagkala ng ganang kabait na bata? Wow! Tignan mo kasama ni Mr. Gusen. Napakaganda. Hindi mo ba kilala kung sino siya? Jiang Yuanyue ang pangalan niya. Dati siyang Red Rose ng Jinsheng. Sayang, nang bumagsak ang pamilya ng Jiang, hindi na nakarinig ng balita tungkol sa kanya. Totoo nga naglaho siya? Oo. Gao Chen, anong ginagawa mo? Si Jiang Yuanyue lumabas sa charity dinner kasama si Guju kahit katatapos lang ng operasyon. Hindi ba kalokohan yan? Ayaw na ba niyang mabuhay? O ayaw mo na ba siyang mabuhay? Sigurado pinilit lang niya na makapunta dito. Ano ba yan? Masakit ng ang katawan. Nagbihis pat ng ayos para agawin ang atensyon sa akin. Jiang Yuanyue. Miss Bai, kakawala lang natin ilang oras na nakalipas. Hindi ko inaakalang magkikita agad tayo. Sinasadya mo ba ito? Ang ano? Aagawin mo na naman si Ashley sa akin? Dumalo na naman ako dito. Natatakot ka ba? Hindi. Maniwala ka man o hindi. Sa akin pa rin sila titingin ngayong gabi. Jiang Yuanyue, hindi ka magtatagumpay. Mr. Wei, may hinihintay ka ba? Ikaw yun. Sa nakikita mo, hindi naman ako nakatako ngayong gabi. Bumalik ka na. Siyempre, kung hindi ako pupunta at magyabang sa harap ni Mr. Wei, makakalimutan ni Mr. Wei na may asawa siya na kagaya ko. At dinala pang kayang kabe sa ganitong kandaan. Talagang hindi niya ko pinapansin. Ang lungkot ko. Inutusan ko naman si Gao Shen na bantayan ka. Kung talagang nag-alala si Mr. Wei, hindi sana niya dinala ang kayang kabit para ipakita sa akin. Paalam na. Jiang Yun, magwawala ka pa rin ba dito? Mr. Wei, may anak ka na ngayon. May asawa ka na rin. Hindi maganda na hawakan mo ko ng ganito. Baka ano pang sabihin ng iba? Itago na lang natin kung kaya mong itago. Bibigyan ko ng pagkakataon si Mr. Wei. Pwede mo akong ihatid pa uwi. Pagkatapos ng hapunan. Sige. 500,000 ng damit. At 3 million ng kwintas. Ngayon, ikaw si Ben Xingxing. Ang babae ni Ashi. Hindi na ikaw ang anak ng mangingisda sa malit na baryo na walang makain o maisot para sa lamig. Ay! Patawad! Ang damit ko! Patawad! Hindi ko talaga sinasadya. Ayos lang. Hindi kita sinisisi. Pwede ka nang umalis.
Salamat, salamat. Bibigyan ko ng pagkakataon si Mr. Wei. Ayos ba? Pwede mo akong hatid pa uwi pagkatapos ng hapunan. Sige. Jiang Yanwei, hindi ako papayag na maagaw mo siya sa akin ulit. Kaya... Ano bang nangyari? Nabangga ko ni Miss Jiang sa banyo. Minsan, may masamang ugali si Yan. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Ayos lang, hindi ko sinisisi si Miss Jiang. Gamitin mo to. Anong klaseng tingin yon? May gana pa siyang tingnan ako ng masama. Lumabas muna tayo. Nag-alala ka talaga sa kabit na yan. Niyayakap mo pa siya. Ashi, ano ba talang ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Sa tingin ko hindi magandang itsura mo. Ayos ka lang ba talaga? Baka may nakain akong mali at sumakit ang tiyan ko. Bibilin ako ng gamot. Lalabas muna ako. Sa tingin ko, paglabas mo, kumaliwa ka. Sasamahan na lang kita. Magsisimula na ang charity auction. Ito ang tampok ngayong gabi. Gusto ko makita. Magsisimula ng auction. Pumasok ka na. Ako na lang pupunta. Mag-ingat ka! Bakit ka binuhusan ni Yuan Ye ng tubig? Kahit na may masamang ugali si Yuan Ye, kilala ko siya ng mabuti at hindi siya gagawa ng gano'n ng walang dahilan. Siguradong dahil nagalit siya at nag-away kayo at nabuhusan kanya ng tubig. Galing ko ba siya nabuhusan ng tubig? Matagal nang galit sa akin si Miss Jiang. Kanina lang, sinabi niya sa akin na alisin ko si Shoteng mula sa'yo. Aalis lang ako kapag magaling na si Shoteng at itinulak ko sa sahig. At sakto na may tubig sa sahig. Kaya pala masamang tingin niya sa akin na para bang gusto niya kong patayin kanina. Iniisip ba niya na inaapi ko na naman ang totoong mahal niya? Huwag kang mag-alala. Sa susunod, kapag nakita ko si Mrs. Jiang, iiwasan ko na lang para lalo hindi na ako mapagbintangan. Kahit masaktan ako, kaya kong gawin ng kahit ano basta makasama lang kita. Pero Ashi, mas mabuti sigurong palalahanan mo si Miss Jiang na managang pa rin siya ng pamilya Wei. At masyado siyang malapit sa mga lalaki ngayon, hindi ito maganda para sa pamilya Wei. At hindi rin para sa'yo. Achi. Tinukso si Achi at gumawa ng kung ano ng maruruming pakana laban sa akin sa harap ni Achi. Bai Ching-Ching, sumasobra ka na. Miss Bai, nagbibiro ka ba? Madami ka palang alam tungkol sa akin. Mismong mga bagay na yan, hindi ko alam. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin? Miss Jiang. Miss Jiang! Jiang Yuan Ye! Nung ikaw nagkakalat ng dumi sa likod ng ibang tao, hindi mo ba naiisip ang kahinatnan? Jiang Yuan Ye! Anong ginagawa mo? Yung sinabi niyang pinapalis ko siya? Oo, sinabi ko yon. Pero ang tubig sa kanyang palda ay hindi galing sa akin. Huwag kang laging kumilos na parang kilalang kilala mo ako. Talagang nagkakainis. Umuwi muna tayo. Tama nga. Wala siyang pake. Nasa ngayon, pero gaya ng mga pulang rosas na pumapasok sa luso. Kahit mamatay man, manatiling elegante.
Meron ka bang gusto? Pipili ako ng isa. Para sa'yo, magandang modo ko ngayon at gusto kitang paglaruan. Ito, magugustuhan ito ng mama ko. Hindi tanga ang mama mo. Magugustuhan niya talaga to. Magandang relasyon mo sa iyong biyanan. Sige, ibibigay ko. Oh, nandito na si Mr. Wei. Napakasigasig ni Mr. Wei. Sino itong dalagang dala niya? Napakaganda naman. Ang susunod ay isang napakabihirang lumang pulseras na gawa sa salamin. Mga kaibigang mahilig sa jade, huwag niyo nang palampasin ito. Simulan na natin ang bidding. Ang panimulang presyo ay 500,000 at tataas kada bid. May nagtaas na karatula na 600,000, 700,000, 800,000. Diyan yan eh, mga akit ka talaga. Nakakapag-ubos ng malaking pera ng mga lalaki para sa kanya. Pero, iyon mismo ang gusto ko. Sinasabi ko sa'yo, wala akong ibang gusto basta manalo ka lang. Achi, mukhang nakikipagbid ang Gino para kay Miss Chang. Talagang kakit-akit si Miss Chang. Pero sa huli, siya ay kasal na. Hindi ba't masama yun? Paano siyang umingiti ng ganyan? 100 million. Nagbid si Mr. Wei ng 100 million. Nagbid na si Mr. Wei. Paano natin matatalo yon? 2 million. 3 million. 4 million. 5 million. Masyadong mahal ang pulseras na ito. Hindi siya maaaring umabot ng milyon-milyon ng halaga. Nalilito ka ba? Si Mr. Wei ay laging bumibili ng mga bagay. Ang mahalaga kung gusto mo o hindi. Hindi na mahalaga kung sulit ba. Sinasabi mong sinasadya ni Mr. Wei na taasan ang presyo laban sa akin? Totoo bang gusto mong pulseras na ito? O naiirita kang dadalo sa hapunan na kasama ako? Hula ko, hindi siya may gusto ng pulseras. Para ito kay Bai Xingxing. Para sa 5 milyon, hindi sulit. Pero ang pinakaastig na bagay ay ang tunay ng ngiti niya. Sa halagang 5 milyon para kay Mr. Wei. 5 milyon! May gusto pa bang magbid? 5 milyon isang beses, 5 milyon 2 beses. 10 million. Nabili siya ng 10 million? Ang ginang ay nagbid ng 10 million. Meron pa bang hihigit sa 10 billion? 10 million isang beses, 10 million 2 beses, 10 million pangatlong beses. Congratulations! Wishi, mukhang hindi mo na ko ihatapawin ngayong gabi. Hindi ba nanalo ka naman ngayong gabi? Bakit parang hindi ka masaya? Masaya naman ako, pero wala lang yun. Bakit mo sinabi yan? Pumunta ka lang dito ngayong gabi para makipag-agawan sa babaeng yun? Kung wala lang siya ngayong gabi, nagpapagaling pa sana ako sa Tecos appendicitis. Pulseras lang yun. Ako si Jiang Yanwei. Kaya ko rin sipan ng mga lalaki. Pero hindi ko kailanman hahayag maaga ng ibang lalaki. Ganito ko katatag. Sandali lang. Kakatapos mo lang ng operasyon sa appendicitis, may sakit ka. Tama na dapat nagpahinga ka lang sa bahay ng maayos. Naka-high heels at bisnida ka pa at uminom ka pa talaga kanina. Konti lang iniinom ko. Jiang Yuanye, kung may mangyari sa'yo balang araw, anong klaseng bigong hindi inaasahan? Huwag mong hilingin na umiyak ako para sa'yo! Kung nararapat lang, hindi mo talaga kayang paayagin. Pumunta ako dito at tumawag sa lalaki. Pero hindi ko siya nakuha. Talagang... Yuanye! Yay! Kuya, tulungan mo ako. Halika, ihatid na kita pa uwi. Naghihintay pa rin si Jiang Yin sa'yo. Kaya sa susunod na maglaro tayo ng taguan, huwag ka nang tumakbo ng sobrang layo para hindi naman ako mahirapang maghanap sa'yo. Pero kuya, sabi mo mismo na siguradong mahanap mo ako. Kaya tumakbo ako papunta sa park. Sige na, kahit saan ka magtago, hahanapin pa rin kita at iuuwi kita. Talaga? Dapat tuparin mo sinabi mo. Tutuparin ko.
Bakit ako nandito? Biglang sumama ang pakiramdam mo. Kaya dinala kita sa ospital. Ikaw ang nagdala sa akin? Sino pa ba? Siyempre ako. Sabihin mo nga, para lang sa isang kabit, makikipaglaban ka talaga? Hindi yung pagkikipaglaban. Pinaglalaban kong sarili ko. Akala ko dati wala ka nang nararamdaman kay Wei Chen. Ngayon, mukhang gusto mo pala siya ng husto. Tungkol kay Bai Xingxing, sinaliksik ko ng impormasyon niya. Alam ko na. Sino na nagsabi sa'yo na alamin ito? Nakikita kong galit na galit ka sa kanya. Ako ang pinakamahalagang tao sa'yo. Siyempre tutulungan ka ng mabuting kaibigan. Bakit? Ayaw mong malaman? Na-research mo na lahat. Sige, pakinggan ko. Itong si Bai Xingxing, hindi siya galing sa parehong mundo natin. Ipinanganak siya sa isang mahirap na baryo sa bundok at nakapasa siya sa entrance exam ng isang tunay na university sa Jiansheng nung 18 pa siya. Nakaka-inspire siya. Pero siya, nabuhay siya na maginhawa at marangya nung mga taon niya sa kolehiyo. Noon, sabi ni Xu Xiaoshen na may nagpapanatili sa kanya. 4 na taon nang nakalipas, graduate siya at biglang nawala. 4 na taon na nakalipas? Yung batang yun ay 4 na taong gulang pa lang. Pagka-graduate niya, nabuntis siya kaagad at nalamang lumabas para magkaanak. Basta parang nawala siya sa mundo. Ang ibig mong sabihin, nawala siya ng parang bula? Wala siyang balita sa 4 na taon. Hanggang sa lumabas siya sa Beijing kasama ang bata, 5 taon nang nakalipas. Alam ko na ito. Nakatira siya sa number 14 Chunyang Road. Basta't maraming impormasyon ang pwedeng mahanap. At yung hindi mahanap, malamang may sadyang nagtago ng impormasyon. Kung may kakayahan siyang ganito at hindi niya sinasabi sa'yo, alam mo na kung sino siya. Si Ashi. Si Ashi nga. Bakit naman kailangan itago ni Ashi si Bai Xingxing 4 na taon na nakalipas? Parehong walang asawang lalaki at babae noon. Pwede naman silang direktang ikasal. Bakit kailangan pang itago? Siguradong hindi tinatanggap ng pamilya Wei. Malayong pinagmula ni Bai Qingqing kumpara sa pamilya Wei. At dahil nakatagda pa kayong ikinasal ni Wei, hindi papayag ang pamilya Wei na pumasok siya. Alam niyang tutol ang pamilya niya, pero ipinilit pa niyang ipakasalan siya. At nagkaroon pa sila ng anak. Tunay siyang lalaki. Siya ka nga pala, ang pangalan ng anak nila ay Wei Yanqing at may congenital leukemia. At sakto naman, nasa ospital din siya, kasama mo. May congenital leukemia siya? Ganun ba? Kailangan ko ng bone marrow mo, kapalit nito. Aayusin ko problema ng pamilya mo. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakakilanlan bilang ginang Wei, ayon sa kasunduan. Ang congenital leukemia ba ay nangangailangan ng bone marrow transplant? Mukhang gano'n na nga. Bakit? Ang sakit ng sugat ko. Sobrang kirot. Parang tuyong-tuyong buto. Magpahinga ka na mabuti. Tatawagin ko lang ang doktor. Kaya pala pinagkasalan ako ni Achi para makapagdala ng bone marrow sa anak nila si Bai Xingxing. Nurse, ang pasyente sa room 28. Sobrang sumasakit ang sugat. Tawagin niyo agad ang doktor. Pasyente sa room 28? Katatapos nila ng operasyon sa appendicitis, hindi po ba? Pero ngayon, nasa meeting lahat ng mga doktor. Walang doktor na naka-duty? Itong si Nurse Ray ay kabilang sa mga pasyenteng inilipat mula sa gynecology ngayong araw. Hindi. Pero ang pasyente sa room 28, sumasakit ang sugat niya. Samahan mo kung tingnan siya. Sabi gani ako. Samahan mo na lang ako. Hindi ba't kaibigan ni Miss Zhang yun? Ang gulo-gulo niya. Ano kaya nangyari kay Miss Zhang? Dok, suriin niyo nga siya kung anong nangyari sa kanya. Titingnan kong sugat. Hindi tamang sugat na ito. Kanina sabi niyo ang dati niyang sugat ay galing sa appendectomy, hindi ba? May problema ba? Kahit ang sugat na ito ay talagang malapit sa sugat ng appendectomy, kung susuriin ng mabuti, malinaw natin mula sa cesarean section. Ang sugat ay mula sa cesarean section? Anong sinabi mo? Anong ginagawa mo dito?
Sabi mo kanina na ang luma niyang sugat sa tiyan ay galing sa cesarean section? Paano naman nangyayari yun? Achi, mukhang hindi komportable si Miss Jiang. Dapat bang bigyan mo ng pampawa ng sakit si Mrs. Jiang? Bigyan mo siya ng painkiller. Sige, mag-alm ako ng nurse nang bigyan niya ng pasyente ng painkiller. Alam niya, siya naman na rin si Jiang Yue. Siguradong iimbestigahan niya. Hawakan mo ang bata at hanapin si Weiqi. Paano kung malaman ni Weiqi bago ni Jiang Yue? Huwag kang mag-alala. Inayos ko na para hindi ka nila matagpuan. Pero, Huwag mo nang isipin yon. Bakit si Jiang Yue nakalimutan ang kabilang panig? Ikaw naman ang natatakot? Sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, ang batang ito ay magiging lihim mong anak. Naiintindihan mo? Ang anak niyong si Mr. Wei, maaaring nawalan siya ng bahagi ng kanyang alaala. Kuya, anong nangyari sa akin? Ayos lang. Appendicitis lang ang inoperahan sa'yo. Naintindihan ko. Hindi maganda ito. Hindi ko kailanman haya na malaman ni Yoshi ang katotohanan ng taong yun. Kapag gumana na ang pump, hinto na agad ang sakit. Salamat, nurse. Wala nga naman. Ano ba talaga nangyari? Diyan sa sugat mo. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Ang sabi ni Kuya, appendicitis ito. Palim ka nagkanang sa labas. Kaya inaasahan mong palim din ako ng anak. Jiang Yunye! Kahit pang tiyan ko may peklat mula sa cesarean section, hindi pa naman tayo kasal 4 na taon na nakalipas. Kung nanganak man ako, ang batang iyon ay hindi sa iyo. At anong kinalaman mo dito? Pagod na ako. Dahil mo na yung maliit na sweetheart at umalis na kayo. Wala akong oras para aliwin ka. Ang dami mong pangamba para maipakita ang posisyon mo sa mistress. Bakit ko pa ipapakita ang aking dangal at hayaan na madapuan ka ng iba? Ikaw bahala. Sa pamamagitan pala, ang sugat sa tiyan mo ay talagang galing sa appendix. Bakit sinabi ng doktor na sa cesarean section ito? May tinatago ka bang sikreto sa akin? Wala. 4 na taon na nakalipas, hindi ko maalala na eksakto na nangyari. Sa kahit anong paraan, sinabi sa akin ng pinsan ko noon na inalis ang appendix ko. At tiningnan ko ang medical record at talaga namang appendicitis yon. Sige. Hello. Alamin mo ang operasyon na ginawa kay Yonye. 4 na taon nang nakalipas. Sige po. Hindi mo ba ko tatawagan kapag maayos ng lahat? Masyado bang alerto si Wei? At matutuklasan niya? Meron akong napakalagang sasabihin sa'yo. Nagpadala si Ashi ng tao para imbestigahan ang operasyon ng mga person officer 4 na taon na nakalipas. At ang mga bagay tungkol sa bata, pagka hindi ko ito may tago ng maayos. Ano? Bakit hindi mo ito magawa ng maayos? Ano bang gusto mong gawin ko? Si Jiang Yue ay nagkaroon ng appendicitis operation para malabas ang bagay na ito. May magagawa ba ako para malutas ang bagay na ito? Malulutas din ang bagay na ito. At hindi na dapat hayaan na malaman ng ibang katotohanan 4 na taon nang nakalipas. At ikaw naman, matagal na kayo magkasama. Bakit hindi pa siya nahuhulog sa'yo? Sinubukan ko ng lahat, pero hindi ko siya mahikayat dahil sa aking posisyon. Hindi mo kayang akitin na lalaki? Hindi mo ba alam kung paano siya halikan? Wala ka talaga silbi. Sinasabi mo na kung walang silbi? Nakalimutan ni Ash at ni Jiang Yu ang isa't isa. 2 taon na nakalipas, kasal pa sila noon. Sa nakarang 2 taon, nag-recruit ka ng mga tao. Hindi pa rin nahihiwalay? Sinasabi ko sa'yo, naitigil na pangungulit mo sa akin. Ching-ching, huwag mong kalimutan kung sino nagbigay sa'yo ng lahat ng ito. Bibigyan kita ng panahon sa huli.
Kung hindi mo mapipigilan si Wei na magustuhan si Yue, ipapadala kita sa nayunan upang mapakasal sa isang matanda. Naiintindihan mo? Naintindihan ko. Chen mo, hintayin mo. Maglalakas loob ko ng pakasalan si Wichi. Miss Jiang, tingnan natin kung lalaban ka pa. May kailangan akong asikasuhin. Kailangan kong bumalik sa kumpanya. Magkita na lang tayo mamaya. Dapat ko sanang mas naintindihan ito. Kasalanan ko ito. Magandang tita! Kapag nakita kong batang ito, ramdam kong luksong dugo. Pero hindi ko naman siya anak. Hindi ko naman siya pwedeng angkinin. Siguro dahil natanggap niyang bone marrow ko. Bakit ka nag-iisa dito? Sinabi ng doktor na uminom ako ng gamot. Ayoko uminom. Pero masakit ka. Kailangan mong uminom ng gamot. Masakit ba? Masakit ng uminom ng gamot. Bakit masakit uminom ng gamot? Marami kasing gamot. Sobrang dami. Pag hindi ko natapos ang lahat, pinapagalitan ako ng doktor. Sila ang may gawa nito? Saan kaya si Shani kung wala siya sa ospital? Karaniwan, hindi siya nakikinig sa akin. Maghanap tayo. Siguradong nandito lang siya. Xiaoteng? Xiaoteng, nandun ka lang sa ward kanina. Anong ginagawa mo dito? Alam mo ba kung gaano kita katagal hinahanap? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit may pasa ka sa braso mo? Miss Jiang. Miss Jiang, ikaw pa naglabas kay Xiaoteng? At nasaktan siya? Kung hindi ka kontento sa akin, maaari mo kong harapin. Bakit mo sinaktan ng bata? Anong pinagsasabi mo? Hindi siya. Xiaoteng, huwag kang matakot. Babantayan ka ni Mama. Miss Jiang, sinasabi ko sa'yo, naalis kami papuntang lungsod pagkatapos gumaling ni Xiaoteng. Bakit atat kang paalisin kami? Ikaw ang gumawa. Akala mo ako nalakit sa kanya? Kahit galaw ako kay Ben Xingxing dahil sa ginawa sa bata, hindi ko magagawa yun. Hindi ako naniniwala. Nagagawa si Miss Chen na anong masama kay Xiaoteng. Pero, tila masunod si Xiaoteng sa ward. Bakit siya lumalabas ngayon? Bukod pa rito, wala namang ganang sugat sa braso si Xiaoteng kagabi. Ang bata ay hindi nagsisinungaling. Sabihin mo sa mga magulang mo kung paano nangyari ang mga sugat mo. Xiaoteng, huwag ka nang umiyak. Hindi na kita pipilitin. Miss Jiang, huwag mo nang pilitin ng bata. Bata pa siya, hindi siya magsisinungaling. Pero ayaw sumalungat sa akin. Ibig mong sabihin, pinaiyak ko siya. Akala mo ako nagpaiyak sa kanya? Wala kang kwenta. Ikaw pa naman ina niya. Ano ka ba? Bakit ko naman siya paiiyakin? Pero sino ba nakakaalam? Tanungin mo siya. Tama na! Si Xiao Jian at Ching Ching ay mananatili lamang sa bahay sa Chunyan Road. Hindi nila alam kung paano pumunta sa pamilyang Wei. At hindi maaagaw sa iyo ang titulo bilang ginang Wei. Kaya huwag ka na magsumikap na paalisin sila. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Jiang Yun, huling paalala ko na to sa iyo. Layuan mo si Xiaoteng. Kung hindi... Kung hindi ano? Susundin kita. Magdiborsyo tayo. Itatabi mo ko sa pamilya Wei. Hindi mo na kailang maghintay pa. Pwede mo na ako i-divorce ngayon.
Huwag mo kong takutin sa diborsyo. Jiang Yi, kung makikipagdiborsyo ka talaga, hindi ka ba natatakot na ang tatay mo ay nasa kulungan ngayon? Tinatakot mo ba ako sa mga bagay na ito? Tumatakas ka pa! Wala na akong magagawa sa'yo! Mamamatay tao! Itinulak mo ang tita mo pababa! Nakunan siya ng anak! Huhulihin talaga kita't ikukulong! Mr. Jiang, bahay ito ng pamilyang Wei. Hindi ito lugar kung saan ka pwede magwala. Mr. Wei! Hindi mo pwedeng protektahan ng mamamatay tao na ito! Sa kasalukuyan, si Jiang Yuanyue ay fiancé ko pa rin. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Fiancé? Gusto mong pagkasalan ng aking anak na babae? Ayoko nang marinig ang anumang paninirang puri at pamimekay laban sa fiancé ko. Sige! Sige! Naiintindihan ko, Mr. Wei. Ayos. Hindi ko siya pinilit magsinungaling. Alam kong hindi ikaw yon. May kasunduan tayo. Lagi kitang poprotektahan sa bagay na ito. Ikaw nang sabi sa akin na palagi mo kong protektahan sa bagay na ito. Ngayon, ginamit mo ang tatay ko. Ikaw nagbanta sa kanya para tulungan ako. Pero napakasama mo pala. Kailangan mo lang maging ginang ng pamilya, Wei. Huwag mo nang isipin ang iba pa. Tara na. Miss Jiang, mangyaring lumayo ka sa anak sa hinaharap? Mangyaring lumayo ka sa asawa ko simula ngayon? Siya rin ang ama ng aking anak. Tingnan mo ng maayos. Isa kaming pamilya. Achi, dahil hindi mo ako minamula umpisa hanggang katapusan, dapat tapusin natin ang kasal na ito. Huwag ka nang umiyak. Nandito naman ako. Walang makakasakit sa'yo. Talaga? Hmm. Kung hindi mo kayang alagaan si Xiaoting, magpapadala ko ng ibang tao para alagaan siya. Achi, kasalanan ni Miss Jiang. Maaalagaan ko naman si Xiaoting kung wala siya. Gusto mo pa bang sabihin na si Jiang Yuanyue yung kumuha kay Xiaoting dito sa ward? May sakit siya at hindi siya makalakad ng maayos. Bakit naman niya kukunin ng bata sa ward? Bukod pa dito, kung hindi mo binabantayan si Xiaoting sa ward, may posibilidad ba na papahamak siya? Alam ko, Ashi, at mas mag-alala pa ako. Aalagaan ko lang mas mabuti si Xiaoting at hindi na ito mauulit pa. Huwag kang mag-alala. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Hintayin mo lang ako dito hanggat bumalik ako. Huwag ka nang umiyak. Bakit hindi ka lang manatili sa ward at maglakad-lakad? Sinabihan ako ng nurse na inumin ng gamot, pero pinapalo nila ako pag mabagal akong uminom. Alam mo naman mabagal kang uminom. Dapat bilisan mo na lang. Alam mo ba kung gaano kahirap ang ginugol ko dahil sa karamdaman mo? Ganito mo ba tratuhin ang mama mo? Mama, hindi ko sinasadya. Nagkamali ako. Huwag ka nang umiyak. Dapat mong sabihin sa papa mo ng pasa sa braso mo ay kinurot ang babaeng yan kanina. Naintindihan mo ba? Nag-alala lang siya sa akin. Hindi niya naman ako kinurot. Mabait siya sa akin. Pero siyang tunay na salbay na galing sa tiyan ni Miss Chan. Isang immature na ingiterong aso.
Pero pagkatapos makilala si Jiang Yuwei ng ilang beses, nagsimulang magsalita siya para kay Jiang Yuanye. Hindi ngayon. Kailangan ko pa rin ng tulong ng malit na bata na ito. Xiaoting, gusto mo ba na palagi nandyan ang papa mo sa tabi mo? Xiaoting, gusto mo ba na palagi nandyan ang papa mo sa tabi mo? Kung oo, kailangan mong makinig sa mama mo. Ang babae kanina ay masama. Gusto kanyang kunin sa papa mo. Siya ay mabait lang sa'yo para gawing ulila ng walang nagmamahal. Hindi ka maluloko, di ba, Xiaoting? Mama, naiintindihan ko po. Ang bait naman ni Xiaoting. Sir, nalaman ko na yung pinusuri mo sa akin tungkol sa operasyon ni Mrs. Jiang 4 na taon na nakalipas. Anong klaseng operasyon ang ginawa sa kanya? Totoo ngang operasyon sa appendix lang yon. Ang mga detalye ng operasyon ay malinaw na nakatala sa mga dokumento. Sige, naiintindihan ko ng bagay nito. Siya nga pala. Sir, inutusan mong kusina ng pakulay na to para sa iyong madam. Ang tonic soup ay nailuto na. Gusto mo bang ipadala ito ng personal? Huwag mong sabihin akong gumawa nito. Ipadala mo na lang. Opo. Lawyer Su, gusto ko magtanong sa'yo ng isang bagay. Pakitulungan mo kung ayusin ng mga ari-arian sa aking pangalan. Gusto ko makipag-divorce kay Weishi. Ano? Bakit mo i-divorce si Weishi? Yuanye, nababaliw ka na ba? Pa, ikaw na naman. Jiang Yuanye, ano ba nangyayari sa'yo? Napakahalaga ng kasal mo sa pamilya Wei para sa ating pamilya, Jiang. Gusto mo makipag-divorce na hindi man lang sinasabi sa akin? Wala ka talagang kwentang babae ka. Sandali, hahanapin kita ngayon din! Pasensya na, Miss Jiang. Nang tawagan mo ako, si Mr. Jiang ay nakikipag-usap sa akin tungkol sa isang tao at may isang bagay. Pupunta na siya para hanapin ka ngayon. Mas mabuti pang magtago ka muna. Ayos lang. Hayaan mo siyang pumunta. Sabihin mo, bakit gusto mo makipag-divorce? Napapasok ka ba sa isang bagay? Gusto kong i-divorce ang pamilya Wei. Tinanong mo ako kung nasaktan kong pamilya Wei sa pamamagitan ng pagdudulot ng gulo. Si Weishi ba talagang anak mo o ako? Naglakas loob ka pa rin magsalita sa akin? Alam mo kung gaano kalaki ang utang mo. Kung gusto mong i-divorce ka ng pamilya Wei, hayaan siya mag-invest ng 1 billion para sa akin. Pag-usapan natin ito. Lahat ng nasa pamilya Jiang ay ibinigay ng lolo ko. Wala kong utang sa pamilya Jiang. Kung gusto mo ng 1 bilyon, maaari kang pumunta sa guild para bilangin ang sarili mo. Ikaw mismong tumulak sa tiyahin mo. Hindi ka ba natatakot kapag nakipag-divorce ka? Ipapadala kita sa bilangguan. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko siya itinulak pababa. Kung gusto mo kong ipakulong, pumunta ka sa pulis at iparesto mo ako. I-report ko na lang ito sa korte pagkatapos. Mas mabuti pang mag-apila at patunayan ang iyong inosente. Mabuti, Jiang Yuanye. Nakikita ko na naging mas matapang ka na ngayon. Hindi ka ba natatakot na ipapadala kita sa bilangguan? Natatakot ka ba na sinunog ko lahat ng alaala ng iniwan ng ina mo sa pamilya, Jiang? Paano mo nagawang gawin yon? Gagawin ko yon. Kung maglalakas loob kang hawakan ng mga gamit ng ina ko, ikaw at ang anak mong babae, hindi ko hayaan makakaalis ang sinuman. Dapat alam mo na natatakot ka. Gusto mong mamanatili ang mga gamit ng ina mo? Kailangan mong sundin ako. Gusto mo ba talaga makipag-divorce sa pamilya Wei? Sige! Hayaan mo muna si Mr. Wei na mag-invest ng 1 billion para sa akin. Kung hindi, magiging sako na ito. Ha! Balang araw, maibabalik kong lahat ng gamit ng ina ko. Salamat. Oh, natapos na lahat ng proseso. Salamat. Sinabi ko nang matagal ka na dito sa ospital, pero kaunti lang ang dala mo. Malilate na ako. Hindi ka ba niya susunduin? Abala si Mr. Wei. Nakita ko siyang 2 beses sa loob ng 1 linggo mula nang ma-hospital ako. Minsan, dinala niya si Bai Jianjun sa aking ward.
at tinanong ako tungkol sa piklat sa aking tiyan. Jiang Yu, huling beses ko nang sasabihin sa'yo to. Layan mo si Xiaoting. Kung hindi, Mayroon siya napaka-importanteng gagawin at hindi niya ako pakikilaman. halika na, umupo ka. Ikakabit ko ng seatbelt mo, ha? Opo. Mag-behave ka lang dito, ha? Achi, saan ba tayo kakain? May alam kong magandang restaurant. Pwede tayong pumunta mo ngayong gabi. May meeting pa akong dadaluhan ngayong gabi. Kaya hindi muna ako makakapunta. Ikaw na lang muna. Sige. Hello? Hello, Yen. Bumalik ka sa lumang bahay para sa hapon na ngayong gabi. Maghahanda ako sa mesa ng paborito mong mga putahe. Naintindihan ko. Salamat, Ma. Siguradong babalik ako sa lumang bahay para kumain kasama ka ngayong gabi. Mabuti. Hihintayin ka namin. Nakapagtataka, bakit hindi ako inutusan ni Mama na bumalik kasama si Yuchi ngayong gabi? Anong nangyari? Wala yun. Halika, yan. Kumain ka ng prutas. Salamat po. Yan. Ilang araw na nakalipas, tumawag yung papa at sinabi na gusto mong i-divorce si Achi. Ma, si Wichi at ang babae sa labas. Alam ko na, tungkol sa pagbubuntis ng isang bata, napakalaking bagay ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Yan. Alam ko yung iniintindi. Huwag kang mag-alala. Kilalanin ka ng pamilya Wei bilang taong ito. Walang ibang babae ang makakaisip man lang na pumasok sa pinto ng pamilya Wei bilang manugang. Pero yan. Ikaw at si Achi ay wala anak sa mga nakarang taong mula nang kayo ikasal. Kaya ang dugo ng pamilya ay hindi maiwan sa labas. Kaya pinag-iisipan ko na ito na dapat kilalanin ng bata. Kung babalat siya sa pamilya Wei, aalagaan ko siya sa pangalan mo. Paano kung tinawag mo akong pabalik upang pag-usapan ito? Anong iisipin ni Wichi? Napag-usapan ko na ito sa ama ni Achi. Walang problema kung pumapayag si Achi o hindi. Ang laman at tugon ng pamilya Wei ay hindi dapat ibigay sa iba. Yan. Kapag inalagaan mo ang batang ito, para sarili mo siya. Walang pinsala sa'yo. Hindi importante kung pumapayag si Wichi o hindi, o kung pumapayag ako o hindi. Ang binan ko ay napakabuti sa akin sa mga nakaraang taon. Akala ko na palagi ko isang tagalabas sa pamilya Wei. Ma, pag-iisipan ko muna. Dapat itanong mo sa akin kung bakit. Hindi muna ako mananatili sa hapunan. Pasensya na. Ang kasal nito kay Yuchi ay hindi na sulit alalahanin. Kailangan ko na makipag-divorce sa kanya. Pero, kailangan ko munang hanapin ang mga gamit ng ina ko. Hello? Nasaan ka ngayon? Bumalik ka sa kumpanya. May sasabihin ako sa'yo.
Wala akong oras para bumalik ngayon. Pa, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang sa akin ngayon. Ang anak mo sa labas, sasabihin ko sa'yo. Nalaman na ito ng ina mo. Anong plano mo? Hindi nyo na kailangan mag-alala tungkol sa akin dito. May mga sariling plano na ako. Hindi mo pa nasabi sa akin ang tungkol sa bata. Sa mahabang panahon. Plano mo bang alagaan mong anak mo sa labas? Hindi pa ngayon ang tamang panahon para dalhin siya pabalik. Kailan naman? Pagkatapos ko bumalik sa bundok magkalipas ang 100 taon, sasabihin ko sa'yo. Dapat mong dalhin ang batang ito pabalik sa Wei family sa lalong madaling panahon. Hindi mo na kailangan mag-alala. Sinabi na ng mama mo kay Yuan Ye at wala siyang binigay ng pagtutol. Tinawag ni mama si Yan Yue pabalik sa lumang bahay. Bakit wala namang nangyari kung sinabi talaga kay Yuan Ye? Sinasabi ko na, huwag niyo muna ako istorbohin ngayon. May mga plano na ako. Witcher! Saan ka galing? Pumunta sa lumang bahay para kumain ng hapunan kasama yung mga magulang. Mr. Wei, bakit hindi mo sinama ng asawa mo at ang batang ngayon? Sinabi ng mga magulang ko sa'yo ang tungkol kay Shouting. Mr. Wei, huwag kang mag-alala. Ano man ang gusto mo, hindi ko pakikialaman kung ibabalik mo ang bata o ibabalik ang ina ng bata. Galit ka pa ba sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ko na ibabalik si Shouting sa pamilya Wei. Hindi mo na kailangan mag-alala sa posisyon mo bilang Mrs. Wei. Mr. Wei, ratuin mo ko bilang... Alam ko na hindi mo gusto si Xingxing at Shouting. Hindi ko sila hahayaan na lumitaw sa harap mo. Mula ngayon, babayaran kita sa tuwing matatapos ako magtrabaho araw-araw. Mr. Wei, anong klaseng planong ito? Dumandagdag lang ito sa problema ko. Anong magagawa ko para mapasaya ka? Maging mabuti ka naman sa akin. Kung sa tingin mo hindi ako sapat, samahan mo ang kabit mo. Si Bai Qingqing ay hindi kabit. Kung hindi siya, ano ako? Pasensya na kung nagkialam ko sa damdamin mo kung anong mali. Jiang Yuanye, paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo na hindi ko hayaan si Bai Qingqing na maging sagabal sa relasyon natin. Pwede mo na lang siyang baliwalain. Pareho pa rin tayo. Di ba? Huwag mong kalimutan na ang ating kasal ay isang mula sa simula hanggang katapusan. Kung palagi kang seryoso sa negosyo, malulugi ka. Ano bang ibig mong sabihin? Ayos lang. Mas mabuti na maghiwalay na lang tayo. Walang silbi na mag-usap pa tayo ngayon. Sige, ipapangako ko sa'yo. Na hanggat hindi sinisira ni Beshin siyang kapayapaan ko, hindi ko siya lalapitan. Ayos ba? Hinding-hindi ka na niya guguluhin pa. Sir, ito ang bagay ng ginang na inutusan mong bilhin pa mula sa France. Alam ko, lumabas ka muna. Opo. Hello? Hello, Achi. Anong nangyari? Sabihin mo. Naganda ko ng maraming pagkain ngayon. Pwede ka bang pumunta at sabay maghapunan kasama si Shouting ngayong gabi? Kailangan kong umuwi para samahan si Yuan Ye ngayong gabi. Hindi ako makakapunta. Ganun ba? Pwede bang bukas ng gabi na lang? Bukas ng gabi, uuwi pa rin ako para samahan siya. Tandaan mo tong sasabihin ko sa'yo. Ang mga bagay tungkol kay Shouting, kahit kailan pwede kang lumapit sa akin. Pero sa mga bagay na walang kinalaman kay Shouting, huwag ka na muling lumapit sa akin. Alam ko, na busy ka. Ayos lang. Ibaba mo na. Sige, tatawagan na lang kita. Kung may kinalaman kay Shouting. Weset na babae.
Hindi. Hindi niya pwede makuha ang posisyon ko. Hello, Mr. Shen. Ngayon may magandang paraan ako para sirain si Jiang Yanyue. Pwede rin itong mapaganatingin sa'yo ni Miss Jiang. Pero, tulungan mo muna ako ng konti. Tingnan ko kung pwede ko mabuhay ang nanay ko sa legal na paraan. Yuan Ye. Ano kayong napapanaginipan niya na naging dahil ng pagkabalisa niya habang natutulog? Nandito ka na pala. Pagkatapos ng trabaho, saan pa ba ako pupunta kung hindi uuwi? Akala ko hindi ka na uuwi. Kaya hindi na ako nagluto para sa'yo. Ayos lang. Marami pa naman pagkain dyan sa kusina. Ako na. Ikaw ang gagawa. Para sa'yo. Para sa akin? Nag-abala ka pa? Ang girlfriend ni Gao Shen ay pumunta sa France para magbakasyon. Kaya inutusan ko siya na bilhin ito para sa'yo. Salamat. Kakain na ako. May babae at anak ka sa labas. Kaya bumabawi ka at pinili mo ang package nito. Hello, kuya. Yuan Ye, babalik ako sa Jinxing bukas. Pwede mo ba akong sunduin? Pauwi ka na. Huwag kang mag-alala. Susundin kita bukas. Sige, hihintayin kita bukas. O sige, magkita na lang tayo.